Good afternoon po sa inyo lahat mga kapatid at on behalf of our Bishop Luis Santos po, good afternoon po sa inyo lahat. Amen. Okay, if you have your Bible, please turn to the book of Mark chapter 13 verse 7. Excuse me. Mark chapter 13 verse 7, the Bible says, "When you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. Such things must happen, but the end is still to come." Amen. Manalangin po tayo sandali sa ating banal at buhay at malapit na nababalik na Panginoon. Amang banal na nasa langit, Panginoon Jesus, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyong trono ng iyong biyaya. Nahingi po ng tawad, nahingi po ng habag, na patuloy mo kaming lukuban ng iyong Santo Espiritu upang ang kapangyarihan mo ay firming kumilos sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming ituwid, patuloy mo kaming ipagtanggol, patuloy mo kaming arugain, at patuloy mo kaming palakasin. Bigyan mo kami, Lord God, ang pagkain na magbibigay sa amin ng lakas upang patuloy kaming manampalataya, maging maayos, maging matuwid sa iyong harapan, O Lord God. Ikaw na pong bahala, O Lord God, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Huwag mo pong hayaan na mahahayag ang iyong salita na hindi po kami nakikinabang. Huwag mo hayaan na dumaan lamang ang salita mo, Panginoon ko, na hindi po kami nakakakuha ng sustansya. Hayaan mong mabusog ang bawat isa, at hayaan mong lumawak at lumakas aming mga pananampalataya. Bigyan mo rin kami, Lord God, ng mga revelations mo at mga instructions mo, Diyos, upang kami po, Diyos, ay maging karapat-dapat na pagpalain mo at makasama sa iyong muling pagbabalik. Ikaw na pong bahala, bigyan mo ko ng lakas, talino at puso ng isang mga ngaral. Bigyan mo rin kami ng mga prophetic voices mo, Panginoon, upang kami po, Diyos, ay maging magkaroon ng tamang vision, upang kami po, Diyos, ay makalakad ayon sa kalooban mo. Ikaw na po bahala. Alam mo naman, wala akong magagawa. Hindi rin po ako rapat-dapat. Kanya lang, patuloy lamang kami umaasa sa iyong kabutihan at kapangyarihan. Balutan mo kami ng iyong dugo. Sa ngalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, mga kapuno po tayo lahat, mga kapatid, at sumayin niyo po ang kapayapaan at pagpapala po ng ating Diyos na buhay. At sa mga first-timers po dito, nais ko po magpakilala sa inyo. Ako po si Pastor Onassis ng Jesus Christ to God Be the Glory Church. Ako po ay natutuwa sa ating Panginoon sa malaking privilege at pagkakataon na pinagkaloob po niya upang patuloy po tayo magamit ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang lesson po natin po ngayon sa hapon na ito ay pinamagatang WMD or Weapons of Mass Destruction. Sabihin mo nga, Weapons of Mass Destruction. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, habang tumatalino po ang tao, amen, tumataas po ang technology, nagiging mas advanced din po ang mga paggawa po ng mga armas, ng mga naiimbento upang makapagpatay po ng kapwa-tao. Amen po ba? Ito po mga bagay na ito na nakikita po natin ngayon sa mundo natin ay hindi na po ito bago dahil naihula na po ito sa panahon pa po ni Prophet Daniel na ang tao na po ay tatalino. Amen po ba? Wala pong masama na ang tao po ay tumalino, pero ang nangyayari po, habang tumatalino po ang tao, tumataas ang technology, lumulupit at lumulupit po ang tao at nakagawa at nakaka-invento po siya. Konting monitor. Nakaka-invento po ang mga tao ng mga mas advanced at mas sophisticated na mga weapons para po ang tao ay makapatay din po ng kapwa-tao po. Amen po ba? At ito po mga kapatid ay isa lamang po mga patunay na lahat po ng nakasaad po sa Bible ay nagaganap na at patuloy pong nagaganap, mga kapatid. Kanya wala na po tayong dapat ipagduda o ipag-alinlangan pa na lahat po ng sinabi po sa Bible po, amen, ay matutupad at nagaganap na po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Throughout history, man has developed more and more ways of destroying one another through weapons. Amen. They developed swords during ancient times. They developed arrows. They developed spears. They developed gunpowder. They developed grenade, landmines, and then they become bombs. And now they develop atomic bombs. And now they have developed nuclear bombs. And sometimes they don't even develop nuclear bombs. They also develop what you call biological weapons of mass
destructions. And these WMDs have devastating effects on lives, properties, and is a clear indication that we are living in the last days. Ito po mga kabalit ay patunay lamang na talagang habang pataas na pataas ang antas po ng tayo ng tao, palupit ang tao po mga kapatid. Ito po yung mga nasa Bible na rin po. Sinabi po yan sa Mark chapter 13, verse 7, binasa po natin, "When you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. Such things must happen." Ito daw po mga bagay na ito na nakita po natin, amen po ba, ay talagang ganap po yan na mangyayari po yan. Can you imagine po isang nuclear bomb, kapag ito po ay sumabog o di kaya na-detonate, one nuclear bomb is equivalent to 33,000 atomic bombs. Amen po ba? Ang isang nuclear bomb, 33,000 atomic bomb, and one atomic bomb can destroy one city. Amen po ba? So, lumalabas isang nuclear bomb ay 33,000 cities, mga kapatid, ang kaya niyang i-flatten, talagang ubus lahat ang tao, mga kapatid. And if I'm not mistaken po, less than 40,000 nuclear bombs po ang meron po ngayon sa mundo po natin ngayon. Amen po ba? Kanya mga kapatid, sinabi po ito ng ating Panginoon na talagang mapanganib na talaga ang buhay po natin dito sa mundo na ito. At ito po mga WMD na ito, weapons of mass destruction, ay walang ibang intention kundi manira, magwasa, at pumatay. Amen po ba? Amen. Wala pong ibang intention itong mga scientists na gumawa nitong mga nuclear, mga weapons of mass destruction ito, kundi manira, pumatay, at magwasak ng buhay. Amen po ba? At alam niyo po mga kapatid, these weapons of mass destructions, they are man's ability to destroy and dismantle one another's life. Amen po ba? But alam niyo po mga kapatid, naniniwala po ba tayo? But even if we do not have bombs or nukes or weapons of mass destructions, we are still as destructive as bombs. Alam niyo po mga kapatid, bagamat hindi po tayo mga military people, di dahil mga scientists po mga kapatid, meron din po tayo isang uri ng weapons of mass destructions. Meron din po tayo isang uri mga kapatid na WMD, na tinabang akala natin, hindi natin nagagawa, hindi tayo nagiging destructive, hindi tayo nakakawasak, o hindi kaya tayo nakakapatay. Pero hindi natin namamalayan mga kapatid, na meron din tayong form of WMD. Sabihin mo sa akin mo, WMD. Ano ba yung WMD na yan? Amen po ba? Amen po ba? Wala man tayong nuclear bomb, pero wala man tayong weapons of mass destructions, meron naman tayong words of mass destructions. Amen po ba? Kumbaga sa nuclear bomb, kapag nagpakawala tayo ng bomba mga kapatid, yung kunyari, yung isang bansa nagpakawala ng isang nuclear weapons of mass destruction, kapag ito ay sumabog sa isang lugar, siya ay nakakapatay, nakakasira, o nakakawasak ng buhay. Ganon din po mga kapatid, ang ating mga salita. Kung hindi po tayo nagiging mapagbantay sa ating mga salita, hindi po natin kaya kontrolin ang ating mga salita. Parang tayo po ay nagpapakawala din ng bomba. Tayo din po ay nakakasira, tayo din po ay nakakawasak, tayo din po ay nakakapatay ng kapwa natin. At hindi na po tayo kailangan maka-invento pa o di kayo maging scientist pa para maunawaan po natin ito. Pwede tayong magkaroon ng weapons of mass destruction through words, because words can produce weapons of mass destructions. Palakpakan po natin ating Panginoon, praise God. Amen. Ito po mga kapatid, amen po ba? Ay sinabi na po ito ng banal na aklat. In fact, the Bible has warned us that words spoken out of our tongue has the power over life and death. Sinabi po yan ng ating Panginoon sa Proverbs chapter 18 verse 21. The tongue has the power. Lahat ng may dila, bagamat may singaw, magsabing amen. Yang dila po na yan, iniingatan po yan.
Hindi lahat ng gusto mong sabihin ay makakabuting sabihin mo. Amen. Amen po ba? Mukhang isa lang yata nakakaintindi mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo sa kapo, Sister, Brother, dahan-dahan ka naman sa iyong WMD. Ingat po ng konti mga kapatid sa pagsasalita. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Tesla. Dahil kapag hindi po tayo naging maingat sa ating mga pagsasalita, pwede tayong makapatay. Pwede tayong makasira ng buhay, makasira ng reputasyon kapag tayo po mga kapatid, hindi po tayo naging mapagbantay sa ating mga sinasabi. Dahil ang sabi daw po ng Banal na Aklat, the tongue has the power. Ang dila daw ay may kapangyarihan. Sabi mo sa kanila, may power pala. Ang dila mo. Hindi lang yung kilikili mo. Palakpakan natin ang ating Lord God. Amen. The tongue has the power. Ayan po, napakaliwanag pa po sa sikat ng araw. Amen. Ang dila ay may kapangyarihan magbigay ng buhay. Amen. Ang dila daw ay may kapangyarihan makapagbigay ng buhay. At ang dila din ay may kapangyarihan kumuha ng buhay. Amen. The tongue has the power to give life or to take life. Amen po ba? So hindi natin namamalayan po mga kapatid. Kapag tayo po, amen po ba, ay hindi po tayo naging mapagbantay sa ating mga salita. Amen po ba? Mas malupit pa po tayo sa mga may WMD. Mas malupit pa po tayo sa mga taong nagde-develop ng weapons of mass destruction. Mabuti pa nga minsan mga kapatid, yung mga binabaksakan ng bomba sila pag sumabog na, tapos na. Amen. Tayo po, minsan kapag tayo po ay nakapagsalita o di kaya tumanggap ka ng hindi magandang salita, mga kapatid, na halos minsan aso po, hindi po kaya malulun yung mga salita, mga brothers and sisters, tila bagang halos parang unti-unti kang namamatay sa radiation. Di ba yung bomba, yung nuclear, pag pumutok po yan, meron po yung tinatawag na radioactive waste. Amen. Yung radioactive waste, mas malupit pa po yan sa bomba. Dahil yung radioactive waves, yun po ay unti-unti nalulusaw ang tao. At hindi pa po yan, amen, yung mga radioactive waves po na yan po ay cause ng cancer. At yung cancer po, unti-unti pong namamatay ang tao po, mga kapatid. Kanya ganun po kalupit, amen, ang WMD, ang words of mass destruction. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Tesla. Amen. In our homes, in our offices, and even in public transport, these words of mass destruction can cause havoc, can cause harm, can cause destruction, and even death to marriages, friendship, employment, and other relationships. Amen po ba? Alam niyo po itong mga words of mass destruction na ito. Amen po ba? Marami na pong nabiktima na mag-asawa nitong WMD na ito. Amen. Marami po mag-asawa nung dati nagmamahalan, ngayon po mga kapatid nagpapatayan na. Amen po ba? Hindi po sila literally nagpapatayan, pero sila po ay nagpapakawala ng mga scud missile sa isa't isa. Amen po ba mga kapatid? Nandun po yung masasakit na salita na sinasabi natin mga kapatid sa ating mga partner. Kaya hindi naman sa napaman. Marami po sa atin, pagpasok po natin sa church, o di kaya pagpasok natin sa opisina, amen po ba, parang malulungkot po tayo. Why? May tama. Tanungin ka mo, may tama ka ba? Ano ba tinanggap mo kanina? Ano ba tinanggap mo kahapon? Amen po ba? Minsan masakit po mga kapatid tanggapin. Amen? Lalo na kapag talagang missile talaga mga kapatid ang pinakawalan. Minsan naman po mga kapatid sa opisina, kapag yung employer natin o di kaya yung boss natin, medyo masakit magsalita, amen po ba? Mas gusto mo ba mag-resign na lang eh. Amen? Hindi mo mati.
Hindi mo talaga matik, mga kapatid, yung treatment sa'yo, yung sinasabi sa'yo. Mas mabuti na lang na kumain ka ng kamote 3 times a day. Kaya nang ginawa sa akin, nangyari sa akin last week, di ba lang kumain ka lang ng curry 3 times a day sa isang linggo. Kaysa magsalita, makatanggap ako ng mga malulupit na salita. Amen po ba? Kaya yung ibang tao po, mga kapatid, mas mabuti na lang na wala nang pera, wala nang trabaho, kaysa namang inumura ka, ginagawa ka hindi maganda. Amen po ba? Kaya ganyan po kalupit yung WMD na yan. Pag tayo po ay naging biktima po niyan. Amen. Di ba naman po, mga kapatid, dati magkaibigan sila. Amen. Talagang pag nag-post siya, like naman ng like, walang problema. Like na like, walang problema. Miski tumingin sa ulap, like. Amen po, mga kapatid. Kumain ng paksiw, like, mga kapatid. Sana yung post mo, like. Amen. Pero ngayon po, mga kapatid, amen po ba? Sumasama na ang loob ko. Ang dami ng pinost, wala pa rin nila like, mga kapatid. Talagang nagdudugo ang puso, mga kapatid. Why? Kasi dahil nga sa WMD na yan, minsan, hindi ka naman nagsasalita. Amen? Meron ka namang ina-SMS o di ka pinopost mga pasabing, tawag na yung? Ayun, pasabing tabing, tama ba yun? Pangapyaw. Amen? Kaya, maingat po tayo. Minsan po, kapag sineset natin, parang ang pindot ng trigger, mga kapatid, at pinapasabog mo yung bomba. Tanongin ka tayo mga sister, brother, huwag ka naman magpasabog na magpasabog. Amen po ba? At ganoon din po, minsan po, mga kami sa mga magkaibigan, employment, amen po ba? O di kaya pagsasama, marami pong mga taong nabibiktima nitong mga WMD na ito. At kung hindi po tayo maging mapagbantay, amen, pati yung bahay na tinitira natin, hindi na magiging blessing. Amen? Pero mo, doon ka na lang matutulog, maghapon ka ng trabaho, pagod na pagod ka, pag uwi mo, mga kapatid, kanya-kanyang iskadmisan, mga kapatid. Kanya-kanyang irapan, kanya-kanyang mga sinasabi, kanya-kanyang pugad, mga kapatid, ay hindi po maganda, mga kapatid. Amen? Ang gusto po ng ating Panginoon, mabuhay po tayo ng payapa, mabuhay tayo ng malakas, mabuhay tayo punong-puno ng pag-ibig, mabuhay po tayo, nasa atin ang pag-ibig, kalakasan, at kapapala ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God! Hallelujah! Dapat blessing ang sumasabog sa atin, mga kapatid. Hindi yung WMD na yan. Amen po ba? Words of mass destruction. Amen po ba? Dahil pinag-iingat po tayo ng ating Panginoon. Dahil meron po yung balik. Sabi mo sa araw, may balik yan. Dahil sabi po ng ating Panginoon, kung tayo na po hindi po tayo na maging maingat sa ating mga pagsasalita, hindi tayo naging maingat sa ating mga pinopost, hindi tayo naging maingat, mga kapatid, sa ating mga pakikitungo sa ating kapwa, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, Matthew chapter 12, 37, makinig po tayo lahat. Your words will be used to judge you. Basahin po natin ulit. Your words will be used to judge you. Sabihin mo nga sa kapwa mo, sister, brother, your words will be used against you. Yung mga salita na pinapakawalan natin sa ating mga bibig. Yung mga SMSs na pinapakawalan natin. Yung mga pinopost po natin, mga kapatid. Amen po ba? Kapag yan daw po, mga kapatid, hindi po tayo naging mapagbantay sa ating mga sinasabi, pwede po yung bumalik po sa atin at baksakan daw po tayo ng tinatawag na judgment, hatol. Amen po ba? Pag sinabing hatol, tayo din po, mga kapatid, ay tatanggap ng mga basurang itinapon po natin. Kaya nga may kasabihan sa Pilipinas, basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. Palakpakan natin ang ating Panginoon Praise God. Kaya kinahain mong tumanggap ng basura, huwag ka ding magpakawala ng basura. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Praise God. Ang tanong, mga kapatid, how do we use words as weapons of mass destruction? Paano natin nagagamit ang mga salita para makapatay
makasira o makawasak ng isang tao o di kaya ng kanyang reputasyon. Amen po ba? In Proverbs chapter 17 verse 27, makinig po tayong lahat. Basa. The one who has knowledge uses words with restraint. Kung sino daw po ang may katalinuhan, may kaalaman, amen po ba? Ang salita na lalabas sa kanyang bibig ay may restraint. Ano gusto nito mga kapatid? Ang simpleng salita, kapag hindi po natin nilagyan ng wisdom, amen, pwede po itong makasira, makapatay, makawasa ng future ng isang tao. Amen po ba? At minsan, hindi na po kailangan na kaibigan mo tao, amen po ba? O kasama mo sa trabaho. Minsan sa ating mga anak, amen, nagiging biktima sila, mga kapatid ng mga salita. Dahil kung ano man yung sabihin natin sa kanila, amen, lalo kapag sila ay bata, amen, yan po ay tatanim sa kanilang mga isip. Amen? Kung sila ay medyo mahina, kapag sila ay medyo hindi maganda sa performance sa eskwela, kapag wala tayong ibang sinabi kundi, nakakaka mo, bakit mo, alam po mga kabalik, yan po ay tumatanim po sa isip po ng tao. Amen? At hindi natin namamalayan, amen po ba? Yan po ay mayroon siyang long-term effect. Amen po ba? Ano sabihin nito? Ang salita, amen po ba? Nagiging nakakapanira when we allow emotions to rule our tongue. Ayan, sumabit na po mga kapatid. Amen po ba? No! Ayan po, nabigti na. Kapag hinaluan natin ng emotion ang ating dila, ang dila ay nakakasira, nakakapatay, o di kaya nakakawasak. Amen. Amen. When we allow emotions to rule our tongue, amen. Mag-aralan natin. When we are angry, kapag tayo daw po ay nagagalit, ayan po, lumalabas po. Lumalabas yung kamay. Nakakasuntok. Naniniwala ba kayo? Ganyan po yung tsura po natin. Kapag tayo po ay may kaaway, o di kaya meron po tayong hindi ka-vibes natin, hindi natin friend. Amen? When we are angry, kapag tayo ay galit, mga kapatid, mabuti pa nga itong suntok, mga kapatid eh. Yung iba po, balisumelo mga labas po, mga kapatid. When we are angry, impulsive, and without careful consideration, our words can be double-edged sword that can pierce and cut the people around us and eventually ourselves falling victim to our own weapon. Kapag hindi po tayo naging mapagbantay sa ating mga salita, amen po ba? Parang lumalabas po yung kamao sa ating mga bibig. Amen. Kapag tayo po ay nakakapagsalita. At itong mga salita daw po na ito, amen, ay nakakasaksak, nakakapatay. At pwede natin taktasin, pwede tagtarin ng mga tao, mga kapatid. Amen po ba? Sa pamamagitan ng ating mga salita, kung hindi po tayo maging mapagbantay. Kanya, wala tayo ibang kailangan gawin, kundi mag-ingat po tayo sa ating pagsasalita. Sabihin mo sa kanila mo, sister, brother, huwag kang pamigla-bigla. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Be conscious of the potential dangers of making harsh, emotional statements which you later would regret. Amen. Maging mapagbantay daw po tayo. Dahil kapag tayo daw po ay nagpakawala ng mga masasakit na salita, amen po ba? Pwede po yung bumalik sa atin at isang araw, pagsisihan natin. Amen po ba? Sino po naniniwala, mga kapatid, na ang salita ay pwedeng makapatay magsabi, praise the Lord? Sino po ang mga naging biktima nitong Scud missile na ito? Alam niyo po, mga kapatid, marami sa ating sugatan, marami sa ating duguan, pero huwag kayo mag-alala. Ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Palakpakan ko natin ating Panginoon, praise God. Ano man ang sugat ko, ayaw ang tagiin ng ating Panginoon. Ano man ang nagkakas mong masakit na salita, huwag ka mag-alala. May Diyos, na kung ano man ang binigay na basura sa iyo, ibigay mo sa Diyos. Kaya ihanda ng Panginoon yung bigat na binigay sa iyo. Huwag mong dalhin, kapatid. Ganyan kalamahan ng Panginoon. Ayaw na nahihirapan ka. Ayaw na lumuluha ka. Ayaw na sugatan ka. Ang gusto niya,
na mga kapatid, ang epekto nito sa ating mga buhay. Amen. Pag tayo daw po, excuse me, hindi daw po tayo nagiging mapagbantay sa ating mga salita. Amen po ba? Bawat isang salita na lumalabas sa ating mga bibig, na hindi po natin iniisip. Amen. Masabi lang natin yung gusto nating masabi. Magawa lang natin yung gusto nating magawa. Ma-post lang natin yung gusto nating ma-post. Amen po ba? Para daw po tayo nagpapako. Amen. Alam niyo ba yung fence? You know what is a fence? That fence, it's your backyard. Amen. Merong kahoy na fence. Amen po ba? Bawat salita na sinasabi natin na hindi natin iniisip, nadadala tayo ng ating mga emotion. Amen po ba? Yan daw po ay para tayo nagpapako. Pinapako natin yung salita sa ating mga asawa. Pinapako natin yung salita sa ating mga anak. Pinapako natin yung salita, mga kapatid, sa ating mga kasama sa opisina. Pinapako. Amen. At kapag minsan nagpakawala tayo ng mga salita, amen, minsan maaalala natin, ba't ko nasabi yun? Ba't ko nagawa yun? Hihingi tayo ng sorry sa Kanya. Amen po ba? At bawat sorry na sinasabi natin, amen po ba? Unti-unti mong binubunot yung pako. I'm sorry, nasabi ko. I'm sorry, namura kita. I'm sorry, sinabi ko wala kang kwenta. I'm sorry, sinabi ko ma-enroll ka. I'm sorry, amen po. Lahat yan, mga kapatid, unti-unti nating binubunot yung pako. Pero kapag tinignan natin yung pader, butas-butas na yun. Nakapag-sorry ka man, pero sinugatan mo din tao. Amen po ba? Ganyan po. Ganun makapangyarihan ang ating mga dila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Number 2, James chapter 3, verse 4 to 8. Or take sheep as an example. Amen. Sinong sumasakay ng barko magsabing amen? Amen. Or take sheep as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder. Whenever the pilot wants to go, next. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Sabihin nito, mga kapatid, tongues also are like rudders. Alam niyo po yung rudders. Yung barko po, amen po ba, ay na-control, na na-navigate, amen po ba, sa pamamagitan ng isang, ano ba yun, timon? Kayo kapag nakaparking. Yung timon, di ba? Timon, hindi yung timon po, mga kapatid. Amen po. Yung timon po, mga kapatid, pag pinilit po ng kapitan, makalawa, makanan, amen po ba, napupunta na siya, nadadala niya yung malaking barko sa pamamagitan ng maliit na timon. Ganon din daw po ang ating mga dila. Amen. Nagiging weapons of mass destruction ang ating mga dila kapag lumalabas po sa ating mga bibig, puro negative. Amen po ba? Yung timon, amen po ba? Yan po ay nagiging kabigatan sa atin kapag hindi natin kinokontrol. Amen? Kapag lumalabas sa ating bibig ay puro mga negative, hindi ko kaya, hindi na ako makakabawi, hindi na ako makaka-recover, ano bang nangyayari sa buhay ko, palagi na lang ganito, lagi na lang ako may sakit, lagi na lang ako walang pera, lagi na lang ako nasasaktan, lagi na lang ako sugatan. Amen po mga kapatid? Hindi natin namamalayan po mga kapatid. Tinututok natin ang ating buhay patungo sa kasawian. Dahil anuman daw po ang sabihin po natin sa ating mga bibig, we are blessing or cursing our future. Amen po ba? Itinututok natin, amen po ba, yung ating mga buhay ayon sa ating mga sinasabi. We cannot say defeat and expect victory. Hindi natin pwedeng sabihin, ako'y pagpapalain ng Diyos, pero puro reklamo dito, kabigatan dito, negative po ang lumalabas sa ating mga bibig. Kaya kung gusto nating pagpalain tayo ng ating Panginoon, gusto nating gumaling, gusto nating tumaas, gusto nating makabayad sa ating mga obligasyon, gusto nating lumaki ang ating mga anak na maayos po, wala na ibang kailangan gawin, kundi itutok natin sa direksyon na maganda dahil nasa atin ang kapangyarihan, nasa atin ang Word of God. Yung Word of God na yan ang magiging
magiging guide, yan ang magiging gabay upang ang buhay natin ay umayos, dumiretso at magbago at makuha natin yung pangako ng Diyos na hinanda po sa atin ng ating Lord. Come on, Supremacy, and praise God. Whether we like it or not, mga brothers and sisters, there will be negative thoughts. Whether we like it or not, there will be doubts in our minds. Whether we like it or not, hindi tayo mga Superman, hindi tayo mga tao, mga kabaray, hindi nagkakamali. Pero kapag dumaan ang mga doubts o mga negative thoughts sa ating mga isip, mga kapatid, the Bible says, when in doubt, zip it up. When in doubt, shut up. Amen. Sabihin mo sa sarili mo, shut up. Amen. Don't open your mouth. Amen. Kapag sumasagi sa ating isip yung mga negative, imposible na makarecover ako, imposible gumaling ako, imposible makuha ko ng trabaho na ito, imposible pa na magsama pa kami. Huwag mo sasabihin yan. Dahil kapag sinabi mo yan, yan ang magaganap sa buhay mo. Dahil sinabi mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Dahil sabi ng Panginoon, your tongue has the power to give life or death. Your tongue has the power and the capacity to bless your life in the future or curse your life in the future. Amen po ba, mga kapatid? Amen. When in doubt, when negative things come in your way, do not energize your thinking by verbalization. Ano ba say verbalization? Well, hindi lahat ng naisip mo ay makakabuti na sabihin mo. Amen. Amen po ba? Amen. Dahil lahat ng sumasabi sa ating isip, hindi lahat yan galing sa Panginoon. Amen. Amen. Dapat marunong tayong mag-control ng ating mga dila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, praise God. Abraham Lincoln once said, "It is better to remain silent and be thought a fool than to open one's mouth and remove all the doubt." Amen. Amen. Mas mabuti daw na magmukha ka ng hangal, nagtahimik ka lang, kaysa kung ano sinasabi mo at lumalabas sa iyong mga bibig. Amen. Especially under duress or stress. In an emotional charged situation, we are tempted to speak thoughts as soon as they arise. Amen po ba? Mabilis po tayo, mga kapatid, na magdesisyon o di kaya mag-isip, mga kapatid. And sometimes when we are in a situation, and sometimes when we are in a situation, our mind rushes on things that are possible. Our minds we range into conclusions in our minds. And sometimes when we are in a situation, financially, emotionally, or spiritually, and we have this tendency to have a lot of possibilities. Everybody say possibilities. Marami tayong mga naiisip na pwede. Pero hindi lahat ng pwede makakabuti. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, praise God. And that is why we cannot empower all these doubts and negativities by verbalizing these from our mouths. Amen po ba? However, we need to be cautious and not to give someone a piece of our mind. Amen po ba? Minsan mag-ingat din tayo, mga kapatid. Minsan, nasasabi natin sa ating kapwa, kung ako yan, hindi yan ang gagawin ko. Amen. Sabihin mo sa kapatid mo, brother, sister, hindi ikaw, ako. Minsan nasasabi natin, sa tingin ko, ito ang gagawin ko. Tinan mo yung katabi mo, sister, brother, huwag mong tignan. Dahil hindi mo nakakita. Amen. Minsan madali tayo makapagsalita, kung ako lang, kung sa akin nangyari yan, para sa akin, ito gagawin mo. Hindi ka dapat ng ganyan eh. Sabi mo sa katabi mo, brother, sister, huwag mo kong taunahan. Dahil hindi ako, ikaw, hindi mo alam yung pinagdadaanan ko. Hindi mo alam yung mga sugat na nararamdaman ko. Wala kang alam! Kaya wag mo ang huhusgahan! Palagpakan natin ang ating Panginoon! Sabi mo sa akin, sister,
Brother, hindi ko kailangan ng opinion mo. Kailangan ko ng pag-ibig mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Marami sa atin po, mga kabayan, ang tatalino natin magbigay ng payo. Amen. Ang gagaling natin, mga kabayan, alam mo, ganito lang yan eh. Alam mo, ganito lang yan eh. Amen. At kadalasan po, mga brothers and sisters, yung mga taong nakikialam ng buhay na ibang buhay, wala silang buhay na sarili nila. Kaya, pakisabi sa katabi mo, sister, brother, read my mouth. Have a life. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Naman, palakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag mong pakialaman si sister. Yung pinagdadaanan niya, huwag mo yung pareho sa'yo. Dahil iba yung kinalakihan niya. Iba yung naging buhay niya. Huwag mo yung pareho. Dahil hindi tayo pare-pareho. Hallelujah. Napakadaling humusga. Amen. Pero madaling maghusga. Mahirap umunawa. And we are required by the Lord to understand, not to judge. Amen po ba? Hindi mo maunawaan si sister, si brother, hanggang hindi mo nailalagay yung sarili mo sa sitwasyon niya. Hindi mo siya maunawaan. Amen po ba? At kung gusto mong maunawaan yung sitwasyon niya, isang araw, baka mapahintulot ka sa isang pagsubok din. At isang araw masasabi mo, ganun pala. Sabi mo sa amin, ganun pala, no? Bakit kailangan mo pang mailagay sa ganun sitwasyon? Hindi po ba? That is why, brothers and sisters, maingat tayo sa ating pagsasalita. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Dahil iba-iba ang ating mga background. Iba-iba ang ating kinalakihan. Iba-iba ang ating mga moral standards. Amen po ba? Iba galing sa Koreana. Iba galing sa international school. Iba galing sa public school. Iba lumaki kasama yung mga magulang. Iba lumaki, walang magulang. Iba lumaki, nakita nila magulang nila. Iba lumaki, may kasama sila magulang, pero naging masama ang mga magulang nila. Amen. Hindi natin pwedeng husgahan ang ating mga kapwa. Why? Tayo ay uniquely formed. At lahat ng ating pinagdaanan, lahat yan, meron tayong matututunan dyan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya hindi tayo pwedeng maging mabilis sa ating mga pagsasalita. At minsan kapag tayo po ay nagkaalinlangan, o di kaya may kabigatan, o di kaya meron ang pinagdadaanan, tanungin mo yung si sister, sister, brother, ano pinagdadaanan ka ba? Sabihin mo, brother, sister, obvious ba? Amen. Wala tayo ba kailangan gawin? Hindi. Manahimik ka lang. Tumahimik ka lang. Huwag mong sabihin yung mga negative. Huwag mong sabihin yung mga, Lord, yung nangyayari kaya sa akin? Makakaraos pa kaya ako? Amen po ba? Kapag tayo po, mga kapatid, amen po ba? Hindi namin kinontrol ang ating mga bibig. Your words can snare you. And these words has the power to crystallize you. Ano ba siya? Crystallize. Basta may crystallize, mga kapatid. Amen po ba? Pwede kang mapako sa sitwasyon na yan dahil sa sinabi mo. Pag sinabi mo, pambihira naman buhay ito, wala na naman akong pera. Pambihira ang buhay ito, hindi na naman ako nanalo sa loto. Pambihira ang buhay ito. Amen po ba? Ginawa na naman niya sa akin ito. Wala na mangyayari sa kanya. Ganyan ka talaga. Wala ka talagang kwenta. Wala palang kwenta. Hindi na mababago. Peace ka ngayon. Amen po ba? Why? Because we crystallize people when we speak to them. We are setting their mind into a crystallized state.
Amen. Pag sinabing crystallize, mga kapatid, hindi na siya magbabago. Kanya kung gusto magbago si sister, si brother, bumait yung boss mo. Amen po ba? May suggestion ako sa iyo. Sabi ko sa ako, may suggestion si pastor. Makinig ka mabuti. Sino gusto ng suggestion ng Panginoon? Magsabi, Amen. Amen! You provide declaration instead of description. Amen. Huwag mong i-describe yung sitwasyon mo. Huwag mong describe yung kainisan mo. Huwag mong describe yung sitwasyon. Huwag mong i-describe yung problema. Mag-declare ka. Aayos yan, dediretso yan, i-bless ako ng Panginoon dahil ako lang po may power at tatang palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! The Bible says in James chapter 3 verse 6, the Bible says, the tongue is also like a fire, a word of evil among the body parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is in itself set by fire by your head. What I mean by this, tongues are devastating, has devastating powers like fire. Ang dila daw po, mga kapatid, ay may kapangyarihan na to burn. Tumupok na ano, kandila. Sabi ko ba, ang dila daw po natin parang apoy. Ang apoy po, mga kapatid, pwede po yan makasira, makapatay, makasunog, mga kapatid. Wala na po yung isang taong nakakahawa kundi nasunugan. Lahat nalilimas. Ganun po, mga kapatid, kapag hindi po tayo naging mapagbantay sa ating mga dila, pwede natin sirain ang kinabukasan ng tao. Pwede natin sirain ang reputasyon ng isang tao, mga kapatid. Pwede natin pakain ang isang tao, mga kapatid. Pagkat buhay siya, pinapatay natin siya, sinusunog natin siya sa pamagitan ng salita. Ganyan po kalupit ang salita. Amen po ba? Ganon din po kalupit kapag tayo po ay may mga takot. Ang takot po ay nakakahawa. Ang pag-aalala ay nakakahawa. Ang pagreklamo ay nakakahawa. Lahat ng mga bagay na yan ay nakakahawa po. Nung panahon po ni Moses, during the time of Moses at the exploration of the promised land, 12 spies ruined the spread of fear with the people of Israel. Amen. Ang sabi daw po ng ating Panginoon, amen po ba? In Numbers chapter 13, verse 27, they gave Moses this account. We went into the land which you sent us, but it does flow with milk and honey. Kami ay pinapunta mo, Moses, sa isang lupa na nandun ang pagpapala ng Diyos. Nakita namin nandun ang gatas, nandun ang honey, nandun ang mga blessing. Nakita namin, ngunit, mag-ingat tayo sa mga ngunit. Here is the fruits. Dala-dala po nila, mga kapatid, yung mga biyaya ng Diyos. Nakita nila, natikman nila, mga kapatid, ang hinahanda ng blessing ng ating Panginoon. Naniniwala ba kayo? Marami nakahandang blessing sa atin ngayon, mga kapatid. Sino naniniwala, mga kapatid? May nakahandang blessing sa kanya. Ang sabihin, amen. Meron! Sabihin mo sa akin mo, meron! Akala mo lang wala. Huwag mong sabihin akala. Huwag na mag-akala. Meron! Sigurado! Because Jesus Christ is something sure. There's a sure blessing for you. Sigurado. Pero huwag ka mag-alinlangan. Ang sabi ng Panginoon, makakabayad ka, makaka-recover ka, gagaling ka, aayos ang pagsasama ninyo, gagaling ka, makukuha mo yung pass, makukuha mo yung PR, walang mahirap sa Diyos, huwag ka lang magtuta, dahil meron, hindi tayo tatawagin ng Diyos, kung wala. Kapag para tayo tinawag kayo ng Panginoon, dahil tayo po ay meron. Sabihin sa ano, meron. At meron ka na ibubuga. Meron. Malaki na ibubuga natin. Ngunit yung meron, nawawala. Kapag tayo po ay hindi naging mapagbantay sa ating mga sinasabi. But the people who live are powerful. The cities are fortified with very large. When we saw the descendants of Anak there, the Amalekites live in Negev, the Hittites, the Jebusites, the Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea along the Jordan. Verse 30, then Caleb silenced the people before Moses. We should go up and take possession of the land, for we are certain we'll do it. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pag may narinig ka
na hindi magandang report. May narinig kang negative na tao. May narinig kang wala nang ginawa kundi reklamo. Puro negative, puro doubt na lumalabas sa kanyang bibig. Sawayan mo! Amen. Pag may brother and sister, wala, hindi na tayo makakabawi. Tumahimik ka! Mawawala na tayo! Ikaw lang. Wala ka sasabihin ko rin, Brad, sister, pwede ba? Huwag mo ko itamay dyan. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Amen. Kapag puro reklamo lumalabas sa kanya, ang bihira naman. Amen po ba? Ano ba naman ito? Minsan malalaman mo na mga kapal kapag chismis na nadala eh. Uy, alam mo ba? Meron akong alam. Sabi mo sa kanya, brother, sister, solohin mo na lang. Amen po ba? Why? Kasi sinasaway yan. Kaya kapag hindi sinasaway, kumakala. Ang chismis, may bakbak. Sabi mo sa kanya, may bakbak ba? Meron. Amen po ba? Minsan sa mga Bible study, amen po ba? Minsan sa kabatiran, uy, alam mo, nakita ko siya ganito. Nakita ko talaga. Oo, hindi ko talaga magkakaiwala. Oo, talaga. Amen. Ano nang nakita mo? Tumahimik ka na lang. Dahil wala ka naman magagawa, kung ikakaalam mo, palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Amen. Mga kapatid, we have to learn how to control the tongue. Amen. 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 Di ba sa atin, kapag meron tayong nasagap na balita, para kami lagnat. Hanggang hindi mo na sasabi. Parang may microbe sa katawan mo, kailangan isuka ko. Nanangati. So, problema ako. Meron akong kumahimik ka! Amen. Sinasaway. Kapag wala siyang sinabi kung di pangit, layasan mo, ay, teka mo na nga pala, meron yung boss ko, tinawag ako. Ay, teka, niluluto ko, masusunog na. Hindi, talaga? Tinitali mo nga. Hindi lang nangangatid ng dila, pati tayo nangangatid. Ang bago pa ako, sige, kwento mo pa. Pag kinwento na, pagtulog na, nag-i-imagine, ano to? Grabe talaga, grabe! Ganun pa mga eksena, mga kapatid. Mga ganyan. Sinasawayan. Ang sabi ni Moses sa kanila, ni Kelly, hoy! Mga kayong maingay dyan! Pag merong hinanda ang Panginoon, kunin natin, huwag tayong matakot dahil para sa atin yan. Maayos yan, gaganda yan, generation, anumang gusto, kaya ayusin yan, dumiretso lang tayo. Why? Nasa atin ang Panginoon, if God is with us, who can be against us? And no weapon shall be formed against you, shall ever prosper. Come on, put it into it and praise God. But we must learn how to control the tongue. We gotta learn how to bite the tongue. Kapag marunong agad ng gala ko, kapag gano'n tayo, kung gusto ng chismis, may nabalitaan ka sa isang kapatid, meron kang gusto siraan, naging bitter ka, kasi siya yung nagustuhan ni brother, hindi na ikaw yung ginusto ni sister. Bitter ka! Wala kang gagawin. Pektalod! Talaga, pektalod! Umanyan ka na lang. Maunawaan kita. Why? Kasi lumalaban ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sagatin mo na lang. Di mahal ng tumulo. Huwag ka lang magpakawala ng WMD. O di kaya, words of mass destruction. Like fire is destructive. We have to silence and extinguish the fire. O sa nito mga kapatid, ang apoy, maliit pa, tinutupok na. Kaya sa atin, uy, ano mo ba? Si sister, si brother. May sasabihin ako sa'yo, pero promise ha,
Promise mo sa akin muna. 6 months, hope to die. Kung sasabihin sa iba, ha? Meron akong medo, meron akong Promise, ha? Promise, ha? Promise. Brother, alam mo ba, meron akong ganito, meron akong Promise, ha? Tapos, pag nagkabukulan, di ba sinabi ko siya kung sasabihin? Hindi ko naman sinabi. Dalawa pa naging kasalanan mo. Nagsinungaling ka pa. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa God. Which comes to our third item, which is Psalms 109 verse 2. For people who are wicked and deceitful have opened their mouths against me. They have spoken against me in lying tongues. Mga dilang nagsisinungaling. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo po ay nagsisinungaling. Dahil kapag hindi daw po tayo tapat at wala tayong ginawa kundi magsisinungaling, hindi po tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon Kesha. Next. Psalm 64 verse 63. They sharpen their tongues. Aba, ang dila pala na, nahahasa. Parang yung balisong. Pwede na, Pastor, makalit ng tanda. May kukwento na ako. They sharpen their tongues with swords and aim cruel words with deadly arrows. Ang dila daw po, mga kapatid, ay parang labaha daw po, parang kutsilyo. Matalim kapag masyado tayong malupit o di kaya tayo na po ay nagiging critic. Amen. Wala na tayo ibang nakita kundi yung pangit. Amen. O sabihin ito, marami po sa atin, pintasero o pintasera. Amen po ba? People will criticize you, but they will never help you. Walang problema na ako, sabihan mo ako ng mga hindi maganda. Pero, handa mo ba akong tulungan? Yan ang tanong. Pwede ka mag-criticize sa akin. Amen. Pero ang tanong, handa mo ba akong tulungan? Amen. Marami sa atin, madali tayo magbigay ng criticism. Kaya hindi naman tayo handa tumulong sa ating mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Pesca. Pastor, ano naman ang gagawin? Kapag ako naman ay nakatanggap naman ng mga balisong, ng mga salita, mga critic, mga salita na hindi ko matanggap, take the chicken wing approach. Sabi mo sa akin, sister, sa Singapore, uso ang chicken wing. Ang sabi nito, eat the meat, throw the bones. Eat the meat, throw the bones. Ang sabi nito, kapag may critic sa opisina, may critic sa church, may critic sa bahay, wala nang ibang nakita kundi ikaw, magpasalamat ka dahil napansin. Amen. Amen. Ibig sabihin, cute ka. Amen. Sabihin sa mo, brother, pag may nag-criticize sa'yo, ibig sabihin, napansin ka nila dahil ang cute-cute mo, ang pugi-pugi mo. Amen po ba? Dahil hindi sila magsasalita hanggang hindi ka nila napapansin. Amen po ba? Amen. Minsan, bakit siya nagkakasali sa kabagawa siya na dati rin? Kasi pogi siya eh. Ikaw, nakalaki mo, kaya wala akong nakakagusto sa'yo. Kaya madali kang salita, bitter ka ngayon. Amen po ba? Huwag ka na magsalita. Huwag ka maging critical. Amen po ba? Eat the meat, throw the bones. Kunin mo yung makakabuti sa'yo, itapon mo yung hindi makakabuti sa'yo. No more, no less. Palakpakan natin ang ating Panginoon Pesca. Ito na, number 5, Romans 7:3 verse 14. Their mouth, ito na, pakibasa. Their mouths are full of cursing and bitterness. Yung dila po natin, pwede po yan mag-curse, mag-backbite, o kaya mag-bitter words tayo. Amen po ba? Pwede natin siraan si sister, pwede natin siraan si brother. Amen po ba? Minsan pati mga teachers, o di kaya yung mga workers, o di kaya minsan pwede pastor, pwede siraan din po mga kapatid. Character assassination po yan. Minsan pwede church, ni siraan po mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, huwag ka daw magpakawala ng WMD.
Amen. Dahil may balik po yan, mga kapatid. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, we must not curse, backbite, or have bitter words because all these things will ensnare us. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. So, what is God's instruction regarding taming the tongue? The Bible says in Genesis chapter 3 verse 8, watch this, no human being can tame the tongue. Walang tao, pati yung nagmamayari ng dila, kaya niyang kontrolin ang kanyang dila. Amen. Tapos na po yung preaching. Thank you very much. Amen po ba? Yun po ang totoo. Hindi natin pwedeng kontrolin natin dila sa galang sa atin. Wala tayo pang sasabihin kapag tayo po ay may pagsubok, i-describe natin yung pagsubok, hindi tayo mag-declare. Kapag meron hindi gumawa maganda sa atin, wala tayong gusto gawin kundi ma-curse natin siya. Amen po ba? Pero this is only a test. That is why the Bible says only the power of the Holy Spirit can tame the tongue. Kailangan natin ng Holy Spirit para makontrol yung dila natin. At kung tayo man daw po ay maging biktima ng dila ng iba, ang sabi ng Panginoon, kailangan mo rin ng Holy Spirit. Kung meron mo sinabi sa buhay mo, sinabi sa gawa mo, may sinabi hindi maganda sa pamilya mo, may sinabi hindi maganda sa opisina, amen po ba? Huwag mong bulay-bulayin yung masama. Don't let it stick. Sabihin mo sa mo, don't let it stick. Di ba yung kasirola, meron siyang non-stick pan? Amen. Ano man lutuin mo doon, hindi didikit. Why? Kasi may langis. Ano man sabihin sa'yo, walang kwenta ka, pangit ka, amen po ba? Wala nang mangyayari sa buhay mo, ang pangit ang trabaho mo, like and late, amen, hindi ka na magbabago, wala kayo pang sasabihin, Lord, hindi yan didikit sa isip ko. May pag-asa ako, lataas ang buhay ko, tatalino ko, gaganda ang buhay ko, may bless ako, yayaman ako. Why? Because I'm declaring, I'm not describing. You declare what you want. You don't describe what is your situation. Sabi mo sa Lord, don't describe. Declare. Amen. Sabihin mo, yung gusto mo mangyari, huwag mo i-describe yung sitwasyon mo. Eto naman, wala na naman akong pera. O sa buhay, eto, walang-wala. O, kumusta na si tita? Ayun, break na kami. O, kumusta yung anak mo? Ayun, adik pa rin. Wala naman nangyayari sa buhay mo. Why? Kasi dinidescribe mo. Huwag mo i-describe. Declare mo. Kumusta na asawa mo? Ayun, mabait na. Kumusta na yung ano mo? Di ba, akala ko ba may kapit siya? Wala na yun, pinagdala ng Lord yung kapit. Why? Kasi ikakapit ulit sa akin. Kumusta yung pera nyo? Nakapili ka, akala ko ba narin matay yung kotse mo? Hindi! Papalitan ng Lord yun ang mas maganda modelo. Kumusta yung trabaho mo? Palitan ko na wala ka ng trabaho. Hindi, mas maganda yung naghihintay sa akin. Promotion is coming my way. Amen? Ganun! Sabi mo sa akin, ganun. But you have to declare. You don't describe. Amen? O, kumusta na yung diagnosis sa'yo? Balita ko, may cancer ka na. Wala yan. Ano lang yan? Kagat lang ng langgam yan. Why? Because God called me to be healed. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I-declare mo! Sino nangangalanan palatungan mo? Sabi, praise the Lord. Sabihin mo, ang dami ka naman pera. Ano pa naman to? Ang laki ng problema mo, hindi ko alam kung paano ka gastusin. Galit ako sa pera, pastor. Ano ba kailangan ng church? Ayan. Yung darating na yung blessing ko. Darating na. Kailangan ba ng ganito? Kailangan ng ganyan? Walang problema. God will provide. Palakpakan natin natin sa'yo. Nasa tila mo naman eh. Kami tinitila sa kautihan o kasamaan. Amen. Huwag sabihin ito. Yung weapons of mass destruction, gawin mong words of mass deliverance. Gamitin yung salita para ma-deliver ka. Ano man ang sitwasyon mo, you talk yourself out of it. Ma-declare ka. Amen. Nung isang araw mga kapatid, sabi ko, Lord, ano ba naman to? Pag napagod na akong lagi akong pa-extend.
Hinignan ko yung ID yung pinsan ni Pastora. Gusto ko isang araw, PR ako. Magiging PR ako, riretrato ko na andyan, isang araw yung PR ako. Kaya gusto ko may sarili kong bahay. Nagkaroon ako ng bahay, may aquarium pa. Palakpakan natin ang ating bahay ng Fresca. Sa araw yung mitin ako, Lord, bibigyan mo ng susi ng kotse. Para magamit ka, Lord. Ako rin wala, bibigyan ako ng Lord. Hindi lang isa, bibigyan pa tayo ng box ng Panginoon. Para kita nagpuli sa ating Panginoon. Ngayon, ang sabi nito, pinaglilihi lang yan eh. Ako pinaglilihi ako ng nanay ko saan? Sa Labanos eh. Amen. Bakit ako maputi yung kapatid ko maitim? Kasi pinaglilihi siya sa Chico. O pinaglilihi sa Labanos. Kaya mo gusto maputi. Cute na cute, pogi-pogi. Kinamot siya ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Lord from God. Pinaglilihi lang yan, brad. Pinaglilihi lang yung sister. Nasa sa'yo yan! Sabi mo sa tayo, nasa sa'yo lang yan. Nasa sa'yo yan. Amen. It's either you will be bitter or you will be better. Wala pa natin ang ating Panginoon, praise God. Sino gusto maging better, hindi maging bitter? How do you neutralize the words of mass destruction? Mark chapter 16, verse 17, ito na. And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons and they will speak new tongues. Dapat bago na rin ang ating mga dila. Ibig sabihin, Pastor, putulin ko. Tapos kakabit ng bago. Hindi. Amen mo ba? Supilyuhin mo lang. Sabi mo sa kasupilyo ka ba? Minsan, supilyo nga tayo. Ilinis nga natin yung dila natin, negative pa rin na lumalabas sa bibig natin. Hindi yung ubra. Sino gusto magkaroon ng bagong dila, magsabi, praise the Lord? The Bible says in Proverbs 25 verse 15, through patience, a ruler can be persuaded, and a gentle tongue can break a bone. Sabi mo sa akin mo, sister, brother, maging mahinahan ka naman sa pagsasalita. Must have a gentle tongue. Sino gusto magkaroon ng gentle tongue? You must be an ambassador. Ano ba yung ambassador, mga kapatid? Ambassadors choose their words. Bago ka magsalita, isipin mo muna. Kung ito ay makakapuo o di kaya makakasira. Palagpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Number 2, Proverbs 21 verse 23. Those, eto na, who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. Kung tayo daw po ay magiging mapagbantay sa ating mga tila, nakakaiwas daw tayo saan? Sa kalamidad. Amen po ba? Sino po ang dumadanas ng pagsubok po, sabi amen? The Bible says in 2 Kings chapter 4, eto na. Ang dami naman ito na. He said to his father, my head. His father told the servant, carry him to his mother. Diretso na mga kapatid, hindi ko na babasahin mga kapatid. Isang araw po, sino kwento? Lapit na po matapos. Yung pangako ng Panginoon sa babae na ito ay binigay sa pamagitan ni Eliza. Amen. At lumabas yung bata isang araw. Yung bata sumakit ang ulo. Yung sumakit ang ulo, biglang namatay yung bata. At nung namatay yung bata, mga kapatid, nakita ng nanay niya pamilya na namatay yung bata. Ilang taong ko inintay itong bata na ito, biglang namatay. Ang ginawa po rin itong babae na ito, mga kapatid, pumunta siya kay Eliza. Pagpunta na kay Eliza, mga kapatid, sumakay siya ng kabayo. Dahil pa po yung pagkasin, mga kapatid. Diretso po, mga kapatid. Diretso po. Kabakay talaga yan. Namatay. Anong pakiramdam sa magulang namatay anak niya? Kahit sa isang anak, mga kapatid, talaga namatay. Sumakay siya ng kabahay, mga kapatid. Puno pa siguro. Tapos nakita ko siya, habang tumatakbo mga kami ng mabayo. Ang daming alikabok. Sa isang dahil alikabok. Maano na alikabok. Pagdating po mga kapatid, nakita ko siya ng assistant mga kapatid, si Kahisi. Nilapitan din siya ng kabayo niya.
Nagtagpo yung dalawang kabayo mga kabalik. Woo! Ano nangyari mo na eh? Ano problema? Ano sabi niya? Pakabalik sa susunod na verse. Verse 26, everything is all right. Ang sabi sa kanya, may trouble ba? Ang sabi ng babae na namatay ng anak, walang problema. Everything is a-okay. Everything is all right. Ano pakiramdam isang tama na yung mga kapatid? Kamamatay lang na anak ko, sasabihin mo, all right. Amen. Nangyari din sa akin yung mga kapatid eh. Nandito kami sa Singapore, 6 months. Remember sa bahay niya sa may Saranggon. Amen. After 3 months mga kapatid, nakatira kami sa bahay. Nalaglag si Asi sa kama. At nalaglag si Asi sa kama mga kapatid. Tinanami sa Mount Albernia. Pagdating sa Mount Albernia, in-x-ray ko, confirm, may fracture yung skull. May fracture yung skull mga kapatid. Nakita sa x-ray, may fracture yung skull. At kailangan ma-admit yung bata. At tinamit yung bata mga kapatid, kailangan umuwi para kung mga gamit. At yung mga kasama na sa bahay po mga kapatid. Amen. Ang sabi, ano yan sa bata? Ano yan sa bata? Ang sabi sa kanya, ito sinabi ni nung Shunammite woman. Wala, okay, magaling yung bata. Walang komplikasyon, walang fracture. Wala, magaling yung bata. Walang fracture. Hindi yan kaya sakta ng demonyo dahil anak ko yan. Dahil may blood of Jesus yan. Okay, yung bata, walang problema, walang hacker, walang trouble. Sabi ng mga kasama na sa bahay, nalaglag yung hindi. Walang magaling, walang sakit. Walang komplikasyon. Amen po ba? After 3 days, lumabas kami. Walang komplikasyon. In-x-ray ulit ng neurosurgeon. Wala yung crack. Kasi sinabi kong wala. Palakpakan natin natin, Panginoon. Minsan, pinapayin po tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon. Why? Para umiral yung pananampalataya, hindi nararamdaman natin. Ayaw ng Panginoon, tayo ay magpadikta sa sitwasyon. Dahil ang sitwasyon, amen po ba, ay pansamantala lang. Pero ang salita ng Diyos ay nagtatagal. Ang gusto ng Panginoon, umasa tayo sa Kanya, kumapit tayo sa Kanya, magsalita tayo, ayon sa kalooban niya. Yung pangako ng Diyos, yun ang sabihin mo, hindi yung problema mo. Pag nakita mo yung bangko mo, walang laman, marami. Amen. Pag nakita mo yung pitaka mo mga kabalik, kumakanta ng mga kabalik, amen po, isang araw ito, punong-punong ito, hindi ako nakakaupo-upo kung ganyan. Makapal. Amen. Sino nangangailangan ng blessing ngayon magsabing praise the Lord? Sino gusto nang magaling yung magsabing praise the Lord? Wala ka ibang sasabihin kundi, mayroon ako, pinagpala ako, magaling na ako, inayos na ng Diyos, mabait na siya. Pwede ba natin gawin yan? Pwede. You have the power to believe and express and declare through your tongue. Palakpakan natin ating Panginoon Pesca. Amen. Anong sikreto? Paano lumabas sa ating bibig? Yung mga gusto natin mangyari. Sino gusto malaman? The Bible says what? In Luke chapter 6 verse 45. Eto na. The good person produces good things from the treasury of the good heart. An evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. Eto na. What you say flows from what is in your heart. Lalabas sa bibig mo kung ano man yung dinilikta ng puso mo. Kung gusto mong ayusin yung lumalabas sa bibig mo, ayusin mo muna yung puso mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pagkabat inaayos mo yung puso mo, hindi ka na nagduda, hindi ka na nag-alilangan, hindi ka na natakot. Lalabas yung faith, lalabas yung power, lalabas yung healing, lalabas yung prosperity. At makukuha mo yung pangako ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo. Dahil walang mahirap sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, marinig na sa iyong mga bibig, yung mga pangako na mga binitawan niya sa ating mga buhay. At wala kayo magagawin sa araw na ito, kundi manampalataya, tumayo na lahat ng bagay ay makukuha mo. Makukuha mo yung tagumpay na galing sa ating Panginoon. Walang mahirap sa ating Panginoon. Tumayo ka na, magsalita ka na, kumakot ka na. What? Kasi ang gusto ng Panginoon, mag-bless ka. Hindi na lulugo ng Diyos pag mag-bless ka. Hindi na lulugo ng Panginoon pag wala kang pera. Hindi na lulugo ng Panginoon pag hindi mo mapakaraan mo. Hindi na lulugo ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, lumatayo ka, lumalakad ka, lumalakad ka ng ito. Ang mga pangako ng Diyos, nagandyan ang mga ng Panginoon. Hallelujah! You can break any curse. You can fix. You can set yourself free from all your addiction. Because there's nothing too hard for the Lord. Hallelujah! Amen. At ang gusto ng Panginoon,
Tayo na tayo. Manalangin sa Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon,